Magandang araw sa inyong lahat at natutuwa akong makasama kayo muli para sa bagong video na ito. Ngayon, dadalhin ko kayo sa paborito kong lugar, ang mundo ng pag-akyat, tulad ng pag-akyat sa bato o bundok. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano bumaba sa matarik na lugar o pader gamit lang simpleng lubid, walang ibang gamit. Pwede natin gamitin ang mga paraang ito sa emergency, lalo na kung wala o di available ang karaniwang kagamitan. Kaya maaring nawala natin ito o baka nasira na lang minsan, simple lang. Maaring ang meron lang tayo ay isang simpleng lubid na madalas mangyari. Titingnan natin sabay-sabay ang iba't ibang teknik ng pagdiskarte. At sa huling bahagi ng video, tatalakayin pa natin ng detalyado ang ilang buhol at tips na makakatulong para mapabuti ang pagbaba gamit lang ang minimal na gamit na ito. Kaya ipapakita ko ulit dito ang mga survival technique. Kaya ang pinag-uusapan natin dito ay ang mga pinakapangunahing teknik yung pinakapangunahing meron. Malayo tayo sa mga teknik na ligtas, kaya huwag kayong magbaka sakali. Tandaan, gawin lang ang mga teknik na ito kung may sapat na kaalaman na kayo o kung survival na ang sitwasyon. Makikita rin natin na gamit ang mga teknik na ito, makakagawa tayo ng malalaking rappel na hindi mabigat dahil hindi na kailangan lahat ng technical na kagamitan. Ngayon, pag-aaralan natin ang klasikong at standard na rappel. Ito ay S-rappel gamit ang Dolfer method na ginagamit bago pa naimbento ang hugis 8 na desendur. Kaya, ito ay bago pa mag-1970S. Ang paraang ito ay magpapahintulot sa atin na maging ligtas sa mga dalisdis, mga guho at kahit sa mga patayong pader, tulad dito. Pwede natin itong gamitin sa dubleng lubid o simpleng lubid. Para sa Dolfer, nandito ang Dolfer mo at gagawin natin ito sa dubleng lubid. Kaya, una, ipapadaan mo ang iyong lubid sa pagitan ng mga hita. Pagkatapos, ipapadaan mo ito dito sa harap, pahilis, sa harap ng dibdib. At pagkatapos, kukunin mo ang dulo mo sa likod dito, kaya parehong dulo ay nasa likod dito. Ayan, ngayon nasa Dolfer ka na, yung klasikong paraan. Ngayon, ang paraang ito, syempre, may ilang mga kakulangan. Posibleng magkaproblema sa pagsunog ng lubid. Kailangan ng konting lakas dahil kung wala, baka mawalan ka ng kontrol at matumba pa atras. Mas magiging maayos ang pagbaba kung may suot tayong protektibong damit, lalo na sa mga bahagi ng katawan na madalas magkiskisan. Ngayon, tingnan natin ang paraan ng South Africa. Sa totoo lang, ito ang paraan ni Friedman na na-develop noong dekada 2000 kaya mas bago ito. Makikita natin na mas malawak ang nabubuong friction gamit ang pamamaraang ito. At mas angkop ito para sa magagaan na damit. Ngayon, bababa pa tayo gamit ang dubleng lubid. Mas susuportahan ng lubid ang pagbaba habang nakatayo at mas kaunti ang posibilidad na matumba pa atras. Magkakaroon tayo ng dagdag kontrol. Kaya kung may backpack o gamit kayong ayaw bitawan, makakatulong ang teknik na ito para sa dagdag katatagan. Kaya ang mga daanan. Sa umpisa, ipapadaan natin ang 2 tali sa ilalim ng mga kilikili, tapos pantatawirin sa likod, ibabalik sa harap at ipapadaan sa pagitan ng mga hita. Hahawakan ng kaliwang kamay ng mga kanang kamay ang 2 natitirang tali kaya magiging malaya ang kanilang kanang kamay. Ayan, nasa rappel ka na. Ngayon, teknik na South African, sa pagkakataong ito, ang teknik na Friedman. Ngayon, gagawin natin ito na naka-t-shirt dahil mas kaunti ang friction, kaya mas hindi ito traumatic, mas kaunti ang dermabrasion. Dito natin ilalagay ang buong lubid at sisiguraduhing nasa ibaba ito. Dito, may marka ito sa gitna, kaya mahalaga yon.
sigurado kang nasa gitna ka. Kaya nakita natin, dadaan sa likod ng likod sa pagitan ng mga hita at kukunin gamit ang kaliwang kamay. At ayos na ako dito. Siyempre, dahil sa paghila ng lubid, dadaan agad ang lubid sa ilalim ng mga kilikili. Ayan, dito makikita natin na ang kanang kamay ay talagang malaya. Sa kabilang banda, ito ay teknik na mas mabagal. Talagang mararamdaman mo ang pagharang dahil sa friction at minsan medyo mahirap bumaba. Pero sige, maganda naman itong technique na ito. Ngayon, uulitin natin lahat. Ngayon, makikita natin ang unang paraan, ang paraan ni Ulfert ay mas maraming gamit at mas mahusay sa ilang mga sitwasyon. Posible kang bumaba gamit ang Dolfer kahit isang hibla lang, pero sa Friedman, hindi ito magagawa. Ipapaliwanag ko, kung mas maikli ang lubid kaysa doble ng taas ng pader, kailangan mong bumaba gamit lang isang hibla. Sa ganitong sitwasyon, pwede mong iangkla at iwan ng lubid, pero mawawala na ito sa'yo. May isa pang technique na dapat mong malaman. Kailangan mo lang magkaroon ng maliit na lubid, isang maliit na lubid na kasing habaman lang ng pangunahing lubid mo. Itong maliit na lubid ang magpapahaba sa pangunahing lubid. Tingnan natin paano. Ngayon, sa pagbaba gamit isang hibla, gagamit tayo ng buhol na tinatawag na buhol ni Dufour. Tulad ng dati, kukuha tayo ng matibay na pagkakabitan at titiyakin na maayos itong dumudulas dito. Ang buhol ni Dufour ay isang uri ng paglalala gamit ang 4 na hibla. Kaya kailangan nating gumawa ng hindi bababa sa 7 loop at siguraduhing maigpit ang bawat isa malagayan. Kapag nakagawa ka na ng 7 o 8 loop, matatapos mo na ito. Gaya nito sa pamamagitan ng isang loop. Kaya dito, meron kang tali kung saan ka pwedeng bumaba ng ligtas at ito naman ang tali para sa pagbubukas. Kaya, kapag nasa ibaba ka na, kailangan mo lang hilahin ng salitan ang bawat tali at mababawi mo ang iyong lubid. Ngayon, panurin natin kung paano gawin ang Dufour na buhol ng mas malapitan. Ganito ang unang hakbang. Kumuha ng tali at ipasok ito sa loob ng loop na ito. Gagawa ka ng bagong loop at kukunin ang kasunod na tali. At paulit-ulit lang. Palagyan, gagawa ka ng loop at ipapasok mo ang isa pa sa loob nito. Kaya gagawin mo ito ng 6 o 7 beses, 7 o 8 beses. Para masigurado mo ng husto, hihigpitan mo ito sa bawat ulip. At sa huli, mag-iwan ka ng sapat na malaking loop para masiguradong nakakandado ng maayos ang buhol mo. Dapat 700 ang gawin mo dito. Sa huli, ganito dapat ang buhol mong Dufour. Meron kang hibla na ilalagay sa ilalim ng tensyon dito sa bahaging ito at meron kang hibla ng pag-unlock dito. Ngayon na alam na natin ang prinsipyo ng buhol na Dufour, susuriin naman natin kung paano pahabain ang lubid gamit ang mas maliit na lubid. Gagawa tayo ng double o triple na buhol ng tagapakinig, tinatawag itong buhol ng dugtong. Ito ang ginagamit para pagdugtungin ang dalawang lubid, kahit magkaibang uri at lalo na kung magkaiba ang kapal.
Bukod pa rito, itong double o triple na buhol ng tagapakinig ay madali ring kalasin kahit na ito ay nailagay sa ilalim ng matinding at matagal na tensyon. Kaya, ito ang pinakamahusay na buhol para pagdugtungin ng dalawang lubid, mas matibay kaysa sa simpleng buhol ng tagapakinig. Lalo na kung nayugyog o napagmalupitan ito. Dito, agad mong makukuha ang buhol ng tagapakinig. At ngayon, para gawin ang triple na buhol ng tagapakinig, kailangan mo lang gumawa ng dalawang dagdag na pagdaan sa bahaging ito. At ayan, meron ka na ang triple na buhol ng tagapakinig. Kapag naayos na ito ay isang buhol na halos hindi na natatanggal. Maari kang halos siguradong mababawi mo ang lubid nang walang problema. Ngayon, isang maliit na paglilinaw tungkol sa buhol na Dufour. Madalas natin itong nakikita na ginagawa na mabilis lang, medyo maluwag. Siyempre, gumagana naman ito. Makikita natin. Dito, may hibla kayo na nakatensyon dito, kaya gumagana ito. Sa kabilang banda, kung habang bumababa kayo, nasabit nyo ito sa bag o sa paa. O kung nagkamali kayo ng kaunti, at nahila nyo ang maling hibla, sa prinsipyo, madali lang matanggal lahat. Sa bigat, kusa na lang matatanggal lahat. Kaya delikado ang buhol na ito kapag hindi tama ang pagkakagawa. Kaya ako, inirerekomenda ko na mag-ingat talaga sa buhol na ito. Gawin ito ng maayos at mahigpit ang pagkakatali. Kaya kung gagawin mo ito ng maayos, magkakaroon ka ng tirintas. Magandang tirintas na maayos ang pagkakaayos, malinis tingnan. At kapag napunta na ito sa tensyon, kung ulitin mo ang parehong pagkakamali sa pagbaba tulad ng pagsabit ng backpack. Pag-subtitle, diyan sa prinsipyo, kapag mahigpit ito, muling maglalak ito. Kaya, binibigyan ka nito ng karapatang magkamali at kadalasan kahit ilang beses kang magkamali. Huwag sobrahan dahil kapag hinila mo ang maling dulo, babagsak ka pati ang iba. Ngayon natapos na ang Dufour at nadugtungan na natin gamit ang maliit na lubid, ang pangunahing lubid, maaari na nating ipadala ang pangunahing lubid. Pagkatapos, ipapadala ang maliit na lubid. Siguraduhin lang na hindi ito mahila dahil ito ang gagamitin natin pang-unlock. Siyempre, kailangan pareho silang nasa ibaba. Ngayon, iayos natin ang buhol na Dufour para ma-unlock ito ng maayos kapag aalis na tayo. Ngayon, gagamit tayo ng pagbaba gamit ang Dufour na paraan, kaya hindi ito magiging problema. Sa isang hibla lang. Siguraduhin tama pa rin ang hibla mo at walang mali. At simulan na natin. Ayan, ngayon ulitin natin lahat. Makikita niyo na pagkatapos bumaba, madalas kailangan kumapit sa isa o dalawang lubid, pati maliit na lubid, para mailabas ng maayos ang buhol ng Dufour. Kaya matibay ang buhol ng dulo dahil ginagawa natin itong triple. Itong buhol ng Dufour na nasa taas, ginagamit natin ito para sa mga rappel na hanggang 25 metro lang. Pwede rin itong gamitin sa buong dobleng lubid gamit ang klasikong descender. Ngayon, irarapel na natin lahat ito. Ayan na. Ayan, kaya dito dumaan ito ng madali, walang problema.
Gagamitin din natin ito kapag may duda tayo kung madali nating mababawi ang lubid. Kapag may matutulis na ang gulo o ugat sa pader, gaya nito, hindi maayos makakadaan ang lubid. Sa Dufour, mas madali, mas mabilis ang pagbawi at hindi masyadong halata. Kaya hindi ito agad masisira dahil kapag nasa natural na lugar ka, sa bato, kapag dumadaan ng lubid, mabilis talaga itong nakakasira ng lubid. Ngayon, tingnan natin ang ibang paraan. Kaya ang paraang ito ay magiging mas ligtas, mas komportable at napakabilis para sa pagbaba. Papayagan tayong bumaba sa patayong pader at kahit sa ere na tinatawag na pagbaba sa sapot ng gagamba. Ngayon, kapalit nito, ang paraang ito ay medyo mas matagal isagawa. Gagamit ito ng maraming lubid kaya maglaan ng 3 hanggang 3.5 metro na dagdag. Ito ang technique gamit ang Baudrier de Fortune. Para sa paraang ito, ipapakita ko sa inyo lahat ng pagdaan ng mga lubid. Makikita ninyo. Mukhang medyo komplikado ito sa unang tingin. Pero kapag nag-practice ka ng ilang oras, siguradong matututunan mo ito. Sige, magsisimula na tayo. At para mas malinaw ko maipakita sa inyo ang pangunahing prinsipyo, gagamit tayo ng strap. Pagkatapos, gagawin natin ang eksaktong pareho gamit ang lubid. Kaya sa unang hakbang, ilalagay mo ang iyong singsing sa likod mo. Ipupunta mo ito sa pagitan ng mga hita mo para sa unang pagdaan. Yung kanang bahagi ilalagay mo sa loob ng loop. Yung kaliwang bahagi ilalagay mo rin sa loob ng loop sa parehong paraan, pantay. At ayan, meron ka ng baudrier mo. Itong mga baudrier na ito ay matibay, maaasahan, mabilis ikabit at mabilis din tanggalin. Iyan ang pinakapunto. Ngayon, tingnan natin kung paano gawin ang baudrier na ito gamit ang lubid. Kaya pupunta tayo sa dulo ng lubid at kukuha tayo ng 2.5 braso ang haba. Pagkatapos, gagawa tayo ng buhol ng upuan sa bahaging ito. Kaya isang buhol ng upuan na iiwanan natin ng mga 20 o 30 cm na palugit para maayos natin ang buhol kung kinakailangan. Pagkatapos, uulitin natin ng eksakto ang ginawa natin gamit ang sinturon. Kaya ilalagay mo ito sa likod sa bahaging ito. Ang buhol na ginawa natin ay dapat mapunta sa pagitan ng hita at ng kamay. Kaya gagawin natin ang parehong bagay. Hahanapin natin sa pagitan ng mga binti. Ipapasok natin sa kanan sa loob ng loop, sa kaliwa rin sa loob ng loop, at makukuha na natin ang ating baudrier. May 2 loop sa antas na ito. Kaya ngayon, ise-secure natin ang mga loop na ito. Dahil wala tayong mga carabiner, isa lang ang tali natin. Kaya kukunin natin ang natitirang bahagi dito at gagawa ulit tayo ng buhol ng upuan, pero sa pagkakataong ito, doble. Mukhang medyo komplikado pero sa totoo lang, hindi naman. Kaya, ang dubleng tali na ito ay ipapadaan mo sa 2 loop na ginawa mo lang ngayon. Dito, gagawa ka ng buhol ng upuan na parang isang hibla lang ang gamit pero 2 hibla ang gagamitin mo. Ayan, gagawin mo lang ang buhol ng upuan mo. Simple lang at medyo hiilahin mo ito para maging mahigpit. Kaya dito, magkakaroon ka ng isang loop dito at ang loop na ito ang gagamitin natin para bumaba gamit ang half hitch o kaya ay isang dead turn. Kaya titingnan natin kung paano. Ang mahalaga dito ay magkakaroon ka. Ang tali na may tensyon ay ito. At kapag ito ang may tensyon, hindi dapat ito ang may tensyon. May buhol ka dito, hindi dapat ito ang may tensyon. Mahalaga yan. Kung hindi, magkakaroon ka ng maling mga punto ng pagbitaw. Ayan. Ngayon, pag-aaralan natin kung paano mag-secure ng sarili. Pagdating sa seguridad, isa itong technique na nakasing halaga ng iba pa. Pero baka hindi ito ganong komportable. Sa totoo lang, hindi naman layunin dito na mag-aksaya ng oras sa pag-rappel sa 300 metrong bangin. Kaya nandito lang tayo para magawa nating lampasan ang isang hadlang paminsan-minsan doon sa mga lugar na ang iba ay mahihinto. Sapat na alam mo lang ang isang buhol para magawa ito at isa pa para sa pagbaba depende sa sitwasyon. Titingnan natin ito ngayon. Sa kasong ito ng pag-angkla sa puno,
Sapat na ang isang paikot na loop sa pansamantalang harness kung ang angkla mo ay mosketero, safety line o rehas. Kailangan mong gumawa ng kalahating kabista na buhol para masigurado ang iyong kaligtasan at para magkaroon ng kaunting dagdag na friksyon para masiguro ang iyong pagbaba. Ngayon, tingnan natin kung paano gawin ang kalahating kabesta na buhol ng mas malapitan. Kaya, nandito ang loop ng pansamantalang harness mo. Ang pansamantalang baudrier mo dito, pula at berde ang tali mo para sa pagbaba. Kaya gagawa ka ng isang loop sa loob ng loop, ipapadaan mo ulit ang tali dito. At ayan, meron ka na agad ang kalahating kabista na buhol. Kaya itong kalahating kabista na buhol, napakadali lang nito. Ngayon, ang kagandahan ng buhol na ito ay depende sa direksyon ng hila, depende sa taling hinihila mo. Makikita mo na may malaking friction na tutulong sa'yo para kontrolin ang pagbaba mo. Pero kung palitan mo ang taling hinihila, ayos din ito sa parehong paraan, simetriko. Kaya ayan, ito ay karaniwan. Ang kalahating kabistan na buhol, pwede mo itong baliktarin at ito ang normal na gamit nito. Ngayon, gagawin natin dito ang dobleng buhol ng upuan o ang buhol ng upuan na doble. Gagawin natin itong medyo maikli para ang loop ay mapunta sa antas na ito at hindi dito. Sa ganitong paraan, makokontrol ninyo ang inyong pagbaba ng walang problema. Makikita natin na dito maluwag, pero dito magkakaroon ng tensyon. Ngayon, ipapaikot natin ang buong lubid sa paligid ng puno at pagkatapos ay gagawa tayo ng isang buhol gamit ang lubid sa ating singsing. Pagkatapos, ipapadala natin ang lahat at maaari na tayong bumaba. Kaya, para tapusin, ang mga sitwasyon kung saan kakailanganin natin ang ganitong uri ng teknik ay syempre medyo bihira. Pero sa lahat ng pagkakataon, ito ay mga teknik na dapat malaman na magdadagdag at magpapahusay sa iyong kakayahan sa pagtawid sa survival mode basta't na-practice mo na ito kahit ilang beses. Huwag kalimutan na ang paulit-ulit na pagsasanay ang susi sa pagiging bihasa. Kaya, malinaw na sa inyo, bawat teknik ay may kanya-kanyang benepisyo at kahinaan. Kailangan mong piliin sa bawat pagkakataon ang pinakaangkop na teknik depende sa sitwasyon. Maraming salamat muli sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Mag-ingat sa patibong ng laging nasa screen. Lumabas at mag-ensayo dahil ang pag-ensayo ay gabay sa pagiging malaya at may sariling kakayahan. Kaya maghanda na kayo at magkita-kita tayo muli sa mga susunod na video.